May challenge ako sa mga CFD. Itong si Darwin Gitgano. Kung kung totoo talaga yung aral ninyo, i-sit up nyo. Labanan nyo ako. Labanan nyo, i-sit up nyo. Kahit anong topiko, pwede ako. Gawa kayo ng topiko, tututulan ko. Kung totoo yung aral ninyo, ilaban nyo. Huwag yung puro kayabangan. Yan. Si Pastor James Sikila ng Born Again, kung maalala ninyo mga kapatid, na nakipagsundo siya sa live, na magkita kami sa Cagayan de Oro City kung saan nakabase siya para sa pre-conference debate. Pinuntahan ko talaga dahil yun ang kasunduan namin na magkita kami. Pero ni anino nitong pastor na ito, di talaga nagpakita. Oh. Ngayon, kahit ano daw, sabi niya, kahit saan. Oh, kahit saan. Kaya, sinabi natin, nagpunta na ako sa Cagayan, di ka nagpakita, ikaw naman ang punta sa Osamis, di nagpakita. Ngayon, sit up daw. Sige, Marso, may debate diyan sa Cagayan de Oro. Marso 27, 28, 29. Sige. Message ka sa akin. Kahit anong paksa ha. Sige, message ka sa akin. Di ba sabi niya? Message ka sa akin. At patunayan mo talaga na yung anino mo ay di takot sa preliminary conference. Pero dito pa lang, parang iba na. Kawawa. So palpal na naman. So palpal mga CFD, sagot. 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 O yun. O baka ayaw napansin ni Pastor? Pastor ba talaga ito? Kaya patunayan mo na pastor ka. Ha? Tatalakayin natin ito, samahan ninyo ako. Kasi mamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Ang tabayanan niyo si Dr. Buliser, papasok ngayon mga kapatid, no? Okay. So, itong si Pastor James Sikilan ng isang faksyon ng Born Again, na hamon ng debate, pagkatapos makipag-schedule sa kanya at live naman yon, di nagpakita. Kaya nga, alam ko na may mga kaanib o kaya si Pastor James Sikilan nagsubaybay ngayon, pwede din siya makatawag sa akin o kaya pasok siya sa Zoom. Inanyayahan natin makapasok sa Zoom para ating tatalakayin yung sabi niya na i-sit up nyo. No? Sit up nyo. Kung maalala niyo, pinuntahan na natin siya, di nagpakita. Dahil, ano ang reason niya na di siya nagpakita ayon sa kanyang live? Narinig daw umano niya dito sa live ko na pag pupunta siya sa kasunduan namin, may nag-aabang na daw sa kanya. Kailan ko ba yan sinabi? Ha? Ano sa palagay ninyo mga kapatid? Ha? Atin pa bang tatanggapin itong hamon na ito ni Mr. James Sikilan? May challenge ako sa mga CFD. Itong si Darwin Gitgano. Kung totoo talaga yung aral ninyo, i-sit up nyo. Labanan nyo ako.
Labanan nyo, i-sit up nyo. Kahit anong, So, di po ba nag-sit up na tayo? Ba't di ka nagpakita? Di po ba live na live yung kasunduan natin na doon tayo magkita sa Cagayan de Oro? Ako mismo ang pumunta doon. Ang layo ng aming lugar patungo sa inyo. Pero, inindiyan mo kami, ha? Oh. So, ngayon, talaga bang makipagharapan ka, Mr. Hekela ng Born Again? Patunayan mo. Dahil sabi mo, kahit saan, ano gusto mo? Yung, alam niya mga kapatid, yun umanong ED, ang meaning daw ayon sa, sabi niya, di tayo gagamit ng referensya, di tayo gagamit ng encyclopedia, di tayo gagamit ng dictionary. Bible lang talaga. Pero ang meaning ng ED ayon sa dictionary, after death daw, oh, base sa dictionary, Merriam Webster Dictionary, ang meaning sa after sa AD ay after death. Oh. o see? Ang meaning ng ED daw ay after death. Ha? Asan? Sa Marayam daw, dictionary. Base sa dictionary, Merriam Mirayam. Sa Mirayam Dictionary. Iwan ko nga, saan pulot niya yung Mirayam Dictionary na ang meaning ng ED after death? base sa dictionary, Merriam Webster Dictionary. Meron palang Mirayam, no? Mirayam Webster's Dictionary. Base sa dictionary, Merriam Webster Dictionary, ang meaning sa after sa AD ay after death. Nakakatawa talaga ito. Ang meaning ng ED ay after death daw. Oh, sabi niya, nasa Mirayam Dictionary. Research naman pag may time. Di pa binanggit kung anong pahina. Wikipedia. Tingnan mo, online lang yan. Ano ang meaning ng ED? Latin po yan, Anno Domini yan. Nakita mo ba? Anno Domini. Mr. James, pastor ka naman. Anno Domini. Latin yan, ED. Ano yung Anno Domini? After death ba yan? Basa-basa naman. Anno Domini. Year of the Lord yan. Hindi yan after death. Research naman, pero meron talaga siyang Mirayam daw. Webster's Dictionary. At di lang yan, kung ginamitan sila ni Bro Jando nito, at sabi ni Jared kahapon na ang King James Version bugos daw dahil may mabasang Catholic. At dahil may mabasa din ditong Catholic, dagdag ko lang daw yan. Pakinggan ninyo ito si Mr. Hikilan. talaga na mga, ito ang binasa ni Talibong, ito yung verse na original, ito yung binasa niyang bogus, idinagdag rin niya. So, idinagdag lang ko, umano. Paano ko madagdag yan? Hindi naman yan Catholic na salin. Protestant yan, nasa online yan. Kung ipakita natin mga kapatid, ito ang paraphrase na dahil may mabasa, ang lusot nila, dinagdag lang ninyo yan. Pakita natin ito. Ito kasi protestante yan at ito ang mabasa natin. Mga kapatid, palapitan natin, pakita natin malaki. Ito, dahil mabasa natin, ito, and besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles,
Them I must call and gather to me. The Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. O see? Ha? At Protestant na salin yan. Oh. So kaya, ewan ko kung itong pastor na ito talagang aharap ba dahil may debate sila si Bro Jando at sila si Paul sa pizza Marso ha, Marso. Oh, 26 ba yun? 26, 27, 28 sa Cagayan de Oro. Sige nga, Pastor James, magpakita ka. Dahil yung panawagan namin sa debate din sa Sabadista na dapat pupunta ka doon para magharapan ni Anino, di rin nagpakita. So, magpakapastor ka naman, James. O, napanindigan mo yung sinabi mo, ha? Magpakapastor ka naman. Kawawa naman yung mga kaanib mo na napaniwala lang sa iyo. So, sana mapakita ka. Panawagan ko sa mga miyembro nito ni Pastor James Sikilan na nagsubaybay sa atin, sa mga born again. Sabihin niyo naman sa pastor ninyo na magpakatotoo siya. Imagine, live yon sa kanyang programa, ang kasunduan kung anong pizza, saan magkita, para magiging opisyal yung hamon niya. Pero, bakit, James? Bakit nung pinuntahan ka ni Anino mo, di nagpakita? Sige. Pasok na tayo sa punto por punto ngayon dahil magiging bisita natin si Dr. Joseph Bulliser ng Human Life International, mga kapatid. Papasok tayo ngayon sa kay Doktor, no? Sandali, pasok muna tayo. Okay. So, di pa nagsimula pala. So, di pa nagsimula pala. No? Okay, sandali muna. Okay, yung sabi ni Pastor Ikilan na i-sit up ninyo, so, yon, sit up na talaga. May challenge ako sa mga CFD. Itong si Darwin Gitgano. Kung totoo talaga yung aral ninyo, sit up nyo. Labanan nyo ako. Labanan nyo. Sit up nyo, labanan ninyo ako. Pagkatapos ng nagpunta tayo, di sumipot. Bakit ba di ka sumipot, James? So, hope na magpakita ka talaga, James, ha? Sabi niya. I-sit up nyo. Kahit anong topiko, pwede ako. Gawa kayo ng topiko. Imagine, kahit anong topiko daw. Kahit anong topiko. Sige, tatanggapin natin yan. No? Kahit anong topiko. Okay, tuloy natin. Tututulan ko. Kung totoo yung aral ninyo, ilaban nyo. No, so,
kung totoo ka talagang pastor, dapat panindigan mo yung sabi mo, huwag kang magiging Indian, ha? Oh, huwag kang mangingin dyan. Imagine, ang ED sa kanya, ano daw? Base sa dictionary, Merriam Webster Dictionary, ang meaning sa after, sa AD, ay after date. Oh. Oh. Ah, ano daw ang meaning ng ED sa Merriam? Mayroon ba Merriam Webster's Dictionary? Ito talaga si James, napaka-joker. So, ano sa palagay ninyo mga kapatid? Dapat pa ba na tanggapin itong hamon niya? Sigurado kaya kayo na magpakita ito? Ha? Magpakita ito ngayong March? Hope na magpakita talaga ito ngayong March. Tingnan muna natin ang mga komento dito. Sandali ha, tingnan natin ang mga komento. Una, tingnan natin ang komento dyan sa YouTube. Okay. Si Rihel Achel from Dubai. George Cabrera. Di pa nagsimula ang punto por punto kasi. Si Mark Collis sa Pasay City. Cesar Junior Guanzon. Ano Domini, Latin na late pag hindi nakakatakot na Bible version. Okay. Tawang. Sabi dito, Papay Bernardo. Ano ba yan? Pastor na yan. Nestor Bernales. Yun. Si Warlito Junior Manglahi. Evening. Si kapatid na Los Biminda Pidad. Si Eric Omisol. Si Bernadette De Leon. Si Leonardo Busilak. Si Naomi Gold. Sin Ann Emerge. Si Alex Roth. Si Los Biminda Piedad. Charlito Velias. Loida Camo. Lichelle. Mad Superman. Si okay. Maria Apari. Winsil Makaira watching. Maria Apari. Okay. Sa pananampalataya at katwiran, tingnan natin. Hindi yan, Pastor. Parang kayo naman. Grabe naman. So, okay. Dito, iba't ibang reaksyon din nila dito. No? So, welcome sa lahat. Okay. Nagsimula na si Brajando. Pasok na tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito. Microphone. Okay, so bago tayo magsimula sa ating programa, kailangan muna natin na mag-opening prayer. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang mga puso ng mga nananalig sa iyo at pag-alabin mo sa kanila ang apoy ng iyong banal na pag-ibig. Ipadala mo ang iyong Espiritu at sila'y malilikha, at sa gayoy
mapaninibago mo ang mukha ng mundo. Manalangin tayo. O Diyos na sa liwanag ng Espiritu Santo ay tinuruan ng mga puso ng mga mananampalataya, ipagkaloob mo na sa pamamagitan din ng Espiritu Santo ay ibigin namin kung ano ang wasto at makatarungan at sa tuwinay magalak sa kanyang pagkilos na nakapagdudulot ng ginhawa sa aming loob. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat. At ngayong gabing ito is punto por punto, Bible study man po ulit tayo. Pero bago muna yan, atin mo nang ibigay sa ating mga kasamahan para sa kanilang mga greetings. So, mga kasama din natin itong unahin, Brother Aljan Bagatnan from Iloilo. Brother Aljan, good evening sa iyo. Yes, good evening Brother Jando at sa lahat ng mga kapuntos nating lagi nakasubaybay dyan. At kung bisita natin mamaya ay si Dr. Den. Nandito po yung host nyo ngayon, si Dr. Jando. Ayan po mga kapatid, no? Parang Dr. Dr. Kwak-Kwak to, Dr. Kwak-Kwak. Ayun po mga kapatid, ng magandang topic po ngayon, no? Dahil papasok po si Dr. Ano yun, Brother Jando? Nakalimutan ko. Dr. Rene Boliser. Boliser, no, mga kapatid. Nabagad mo ito ko na yun about po sa abortion mga kapatid. At siguro pwede rin tayo magtanong kay Doktor pagkatapos po ng ganyang sa topiko po. Ayun po mga kapatid, isang paalala po, buksan ang puso't isipan para marami po tayong patutunan. Kagaya po ni Brother Jared kahapon, siguradong tayo na marami siyang natutunan. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Aljan. Na-enjoy ako doon sa debate namin kahapon. Jared Almasora. Pumunta lang ng Bohol para malampaso. Okay. Atin naman ibigay ng mga yun kay Romel Palma ng Iloilo. Brother Romel, good evening. Alright, ayan na, isang pinagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi po sa inyong lahat mga kapatid. At congratulations kay Brother Paul Alima and of course sa atin pong host sa Punto por Punto, Brother Jando Alabado. Grabe talaga, bulagtang bulagta ang kalaban ng gabi. Thank you so much for sharing your knowledge at pagpapatawa. Nakita namin pikon na pikon talaga si Jared Albasora. God bless po sa lahat. Back to you, Brother Jando. Ay, nagipagkamay siya sa akin. Sobrang lamig ng kamay niya. At basang-basa. Grabe. Sa Canada siguro yung yung katawan niya bro, nasa Pilipinas lang yung presensya. At gusto ko yung harapan kasi na-eye to eye ko siya eh. Na-eye to eye ko siya. Pinaramdam ko sa kanyang angas niya. Yun ang maganda doon. And then, Hindi nakaporma. Hindi talaga nakaporma. At mahilig siya sa self-proclamation. Kahit nagdeklara ng moderator na talo siya, sabihin pa rin niya na ako ang natalo o si Paul Alima ang natalo. Gayong nagdeklara na ang moderator. At ang moderator, hindi amin yun ha, si Bahinteng. Nakadibate ni Brother Wendell si Bahinteng. Okay, so tinamang ibigay ng mga yun kay Brother Wendell Dalibong sa kanyang greetings. Brother Wendell ng Ozami City. Good evening. Good evening, Brad Jando, at sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay. Welcome sa ating live. Okay, tinamang ibigay ng mga yun from South Korea, Brother Junre. Yes, good evening, Bajanda. Congrats. Napasayaw ka kagapon, bro, ah. Grabe. Naaapektuhan si Jared sa pagsayaw ko kasi sabi, at inamin niya, F4 ako. Reklamo siya sa moderator kasi, Mr. Moderator, ako sumasayaw. Oh, debate to, debate. Pero gusto niyang bumawi, gusto niyang kumanta eh. Nag-request pa siya doon sa... Kung maaari daw sana, tugtugan siya ng kanta at kakanta siya. Hanip na yan. Talagang gusto lang magpasikat. Pero good thing ang nangyari kay Jared kasi sa live niya, nakinig siya kay brother Alan Javier? Alan Javier. Oh, pinangaralan siya, nakinig siya. Actually, nagandaan ako sa mga response niya kasi parang gusto niya umatin sa CFD seminar.
Gusto Oh, niyang gusto niyang makinig sa CFD seminar, parang gusto niya matuto. Nasabi ko sa inyo, di ba? Yun ang Iba ang maganda. aura ni Jared sa face-to-face. Sana nga ma-convince yung bata na yun. Kasi babalik daw siya sa Bohol, hindi para sa debate, kundi para umattend ng CFD. CFD. Sabi niya yon? Ah, hindi mo pala Sabi narinig? niya yon? Hindi mo pala Hindi. narinig yan? Kailan niya sinabi yon? Kailan niya sinabi yon? Pakinggan mo mamaya sa live ni Rosby. Andun pinangaralan siya ni Alan Javier. Sa live ni Rosby kagahapon. Oo, yung mga isang oras din. Sige, sige. Mga isang oras din. Panoorin ko yun. Oh, magano daw siya, tas hinamon niya ang mga mga SDA. Hinamon niya mga SDA na pumunta kayo ng Bohol kasi mababait ang mga CFD dito. Tingnan niyo. Ay, ano na nga sabi pa niya, akala nga namin, baka daw, may mga kasama mga kalalakihan at baka anuhin sila ba? Pero hindi pala din. Akala namin, tulugan namin ay yung kahoy lang. Okay na kami doon. Pero aircon pa yung kwarto namin. Pinagmayabang pa niya. Sabi niya, kayo mga SDA, kung makakaya nyo si Father Darwin Gitgano, haanib ako sa inyo. Pero kung hindi, lahat tayo mag-CFD. Sabi niya yon. Maririnig mo dyan. Wow, hindi ko alam yun. Ang ganda ng ano niya. Parang ano talaga siya. Nagtatanong siya. Katoliko pala siya. Katoliko si Jared Barillando. Ha? Katoliko. Ganon? Oo, naano lang sila, naguyo lang sila ni Ili Soriano. Kaya sinabihan siya ni Alan Javier, hindi ko sinasabi magkatoliko ka. Buksan mo yung mata mo, aralin mo yung maigi yung Biblia, hindi yung saan mababasa. Nakinig kaya siya. At nagtanong siya, Oh, ito, tinitingnan ko. oh, kailan ba ang ano nyo bro? Sabi niya, kailan ang ano nyo bro? Kailan ang CFD? Ano bang seminar? Ano ang ano nyo? Yung parang seminar. Sinabihan siya ni Alan Javier na tuwing Biyernes, sabi niya, pwede ba akong makinig? Sabi niya ganun. Sabi niya, pwede ka makinig, pero wag ka makipagdebate doon kasi yung mga speaker karamihan doon, mga baguhan pa din. So, tinitrain na kasi namin yon. So, pag nandun ka, wag ka magtanong na mahirap kasi mas mataas ang level mo sa kanila. Pero pag gusto mo ng tanong na mabibigat, yan, si Paul Alim ang sasagot sa'yo, sinabihan siya, gusto niyang makinig sa bandang huli nga, maganda nga kasi mag-CFD daw siya kapag matalo ng mga SDA si Padre Darwin. So, kung hindi daw matalo ng SDA, sabi pa nila Jared, magsasabat ako kapag natalo niya si Padre Darwin, magta-tights ako, sabi ganun. Pero pag hindi, mag-CFD tayong lahat. Sabi ganun. Sabi niya, mag-CFD daw tayong lahat. Nakakatuwa nga, may kaunting conversion, parang may magandang dulot ang pagpunta niya dyan. Parang hindi lang siya, dyan, diba? Parang hindi lang siya talagang pumunta dyan para tawag dyan, debate or magpakita na magaling siya, hindi. Parang naghahanap siya ng katotohanan. Yun ang nakita ko sa kanya. Kasi nakinig siya, hindi siya nakipagdebate kay Alan Javier. Nakinig lang siya na nakinig. Pinangaralan siya ni Alan Javier. Nakinig lang siya na nakinig. Pakinggan mo yan, maganda. So, ayun. Hindi, panoorin ito na, panoorin ko to. Oo. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapuntos. Welcome back. Welcome muli sa ating daily live streaming. Sino ba itong tumatawag? Messenger call. Hindi ko siya pwedeng isang pinagpalang gabi po sa ating lahat, mga kabag. So, siguro, medyo late na. So, hindi ko na lang muna i-shoutout isa-isa. Kasi medyo mahaba yung intro natin. So, shoutout na lang sa lahat na nandito na sa ating bahay. Bukas na lang tayo mag-shoutout. Back to you, Brother Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother John Ray. At yun namang ibigay naman ngayon kay Brother Angel Santos sa kanyang Gospel Reflection. Brother Angel. Teka, naku-host ko ba si Brother Angel? Double check ko lang ha. Ay, hindi pa pala. Okay, Brother Angel Santos from Japan. Good evening. Amen.
Praise the Lord. Muli, isang pinagpalang umaga, hapong gabi, saan masulukay ng mundo na nararating ng punto por punto. Salamat po sa Diyos. Nagkasama-sama na naman po tayo muli para sa isa namang gabi ng banal na pag-aaral ng salita ng Diyos para po ito sa ating kaligtasan. No po? Muli, paalala ng ating Panginoon sa Kristo, no? Sa 1:12:48, sa huling araw, ang salita kong hahatol sa inyo. So, ang salita niya, salita ng mga apostol at salita ng at napunta rin sa simbahan, nagpaliwanag ang simbahan, no? Hindi kung sino-sino magpapaliwanag, no? So, nakakatakot pag nagpaliwanag pag nagbasa at nagpaliwanag ng sarili, no, ng interpretasyon, talaga maraming maililigaw na tao. So, nandun saan ba yung salita niya? Nasa totoong iglesia, no? Kaya nga nandun yung karunungan, no? The wisdom of God. Kaya nga hiningan sila ng kanyang banal na espiritu, yung mga apostol, at ang mga apostol ngayon, yung mga kapalit nila, tinatawag na apostolic successor, ay ito po yung mga Santo Papa natin. Dala ka ng 300? Amen. So, Bro John Ray. Anong 300? 300. Hindi, 500. Pambaon na din ng mga bata niya. Pambaon ng mga bata. Hanggang Biyernes Oo, lang. pambaon ng mga bata, 500. Hindi, akala ko. Sige, go ahead, Brother Angel. Kasi problema si Brother Johnny sa pambaon ng mga bata. Commercial po mga kapatid. No? So, may tayo, advertisement. So, yun po, no? Paalala po, no? Ng ating Panginoon sa Kristo yan. Nasa simbahan ang lahat ng mga turo niya at mga aral niya. Nasa totoong simbahan, which is the Roman Catholic Church. Kahit i-Google nyo. No? At natuwa ako dun sa Google na yan. No? Kahit si Google talaga wala ligtas. No? Sinong founder ng Roman Catholic Church? Si Jesus. Nakakatawa yung nangyari doon sa debate nyo, bro, dyan. No? Congratulations. So, dinaan lang natin sa sayaw no. So talagang sayaw lang natin ang mga ibang sekta, talaga nakakalungkot lang sila, ibiktima lang. Kapag talagang nakatapat sila ng may alam, no. Ang alam lang nilang goyohin, ibiktimahin yung walang alam. Pero pag may natapat sila sa may alam, talaga napakalayo po ng katotohanan ng mga aral at interpretation nila sa Biblia, no. So, yun po, paalala po yun sa ating lahat. Wag na kayong makinig sa ibang sekta at kanino ka ba nakaanib, sa totoo bang iglesia na tinatag ni Jesus o sa mga sekta na tatag lamang ng tao. So, paalala lang po yan. No? So, ngayon, maganda po yung ebanghelyo nga natin. Ngayong araw ng dumako na po tayo. Ito sa ebanghelyo, sa mga hindi po nakapagsimba ngayong araw ng Martes, ito po ay ayon kay San Marcos, chapter 9, verse 30 to 37. So pag nilayan po natin, makinig ang may pandinig. Nung araw na yon, umalis sila roon at nagdaan sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin. Ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila maunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman sila magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ba ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at ipinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang ito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At sino man tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin.
Mga kapatid, ito po mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Yan, no? So, konting pagninilay lamang po, no, sa ating ebanghelyo ngayon. Tingnan lang po natin ang konteksto, no, nung itong ebanghelyo mismo. At pansinin nyo, sabi, bakit niya sinabi kaya itong tinawag yung bata, pinatayo sa kanyang harapan at pagkatapos kinalo niya at sabi niya, sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. So pansinin niyo, no, bakit kaya niya sinabi yung sino man tumatanggap doon sa mga bata ay tumatanggap sa kanya? Ano nga ba talagang konteksto nun, no? Alam niyo po, kasi during that time yung kultura nila, kung napapansin niyo, ang kultura talaga nila, hindi kabilang yung bata. Even in the census, ang pagkakaalam natin sa kultura, sa census, wala yan, di bilang yan, mga babae. Kaya kung mapapansin niyo po, dun sa mga talata na binabanggit sa ebanghelyo dito at sa nakaraang araw na 2 beses nangyari yun, nagpakain siya ng una 5,000 tapos yung isa 4,000. And pansinin nyo, 4,000 lang mga lalaki, sabi lang. 5,000 mga lalaki. Hindi na sinabi yung mga bata at mga babae. Bakit? Kasi sa kultura nila ganun. Sobrang baba ang tingin nila sa mga babae at mga bata. Napakababa ng tingin nila ron. So kasi parang sa kanila, in other words, walang kwenta. No? So imagine mo, kaya hindi nila binibilang yun sa kultura po nila. Okay? Yun po yung kultura kasi nila. Sobra talagang baba ng tingin nila, lalo na yung babaeng balo. Pero pansinin nyo rito, 2 bagay ngayon ang makikita natin. Dito, ang sabi rito, sila ay pinagtatalunan nila kung sino ang kanila pinakadakila. So pinag-uusapan dito, alam kasi nila, no, sila yung disipulo, sila yung pinili. So expected nila, no, mapalad na sila na yung mga dakila kaysa sa iba. In other words, nandun na yung kataasan. Kumbaga nandun na yung ere na, no? So ere na, nagiging hambog na, ito na. Tapos hindi lang yun, nagtatalunan pa, sino pa yung mas dakila sa kanila. Pero pansinin yun ang konteksto. Binasag yun ni Jesus. Unang-unang binasag niya yung mali nilang pagkakilala sa mga bata at sa mga babae. Binasag niya yun at siguro dito pahiyang-pahiya ang mga disipulo dahil expected nila sila ang pinakadakila. Kumbaga nagmamayabang na sa isa't isa. Pero binasag ni Jesus yun, hindi yan. Kung totoo kang makadiyos, ang totoong makadiyos dapat tumulad sa isang bata. Dito naman pinalawanan niya word for word eh. Ang sino mang magnanais na maging una, sabi rito, no, letra por letra, ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. So dito, sa ating Panginoon Kristo, so sa kultura ng mga Hudyo, walang kwenta yung bata, pero sa Diyos, mahal na mahal nila yung mga bata. Bakit? Wala pang ere yan. No? Wala pang pagmamataas yan. Bakit? Alam nila kasi limitasyon. Ang mga bata, alam nila hindi nila kayang lahat. Ang bata, pag sinabihan mo yan, inindihan mo lang ng sinturon yan, tatahimik na yan. O kahit pagalitan mo yan, ang bata, iiyak lang yan pero hindi yan magtatanim ng galit. Amen? And that's actually marami kang pwedeng sa bata, pero yun ang pinaka makikita natin na matututunan natin sa kanila. At yan, pag nag-away-away ang mga bata, maya-maya, ayan, naglalaro na sila. Hindi sila nagtatanim ng galit kasi ganun sila kababa pa dahil yung mindset nila, yung kabataan ng isip nila, hanggang dun lang yun. At yun ang gustong-gusto ng Diyos. Yun ang gustong-gustong sa lahat sa atin, sa lahat ng tao na gusto maging disipulo ni Kristo. Yun ang gustong-gusto niya magkaroon tayo ng ganong mga karakter tulad ng bata. Mababang loob, madaling magpatawad, at umaasa sila sa mga magulang lamang nila.
Hindi yan maglalakad, hindi yan aalis, lalo na yung mga ilang taon lang. Hindi yan makakaano kung wala ang tatay, wala ang nanay. Talagang totally surrender sila sa kanyang ama o sa kanyang ina. That's exactly yung mga sinasabi dito ng ating ebanghelyo. Kung gusto mong maging dakila, kailangan, sabi rito, maging huli ka sa lahat at maging lingkod ka. Actually, naging example po ang ating Panginoon Kristo rito. Pansinin mo yung pamumuhay. Ang bata, bigyan mo lang ng candy, okay na yan. Di ba? Kahit yung To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.